Hello, this is Dr. Nanette Hoxon from the Altar of Mary. This is a vlog that I will oblige you to share it to others. Listen very well and share it to others, okay? So this is the story of Pastor Apollo Kibuloy at bakit siya hinahanap. Okay? So, i-review ko kayo. Sa Philippines, marami ng mga religion na umusbong. One of that is benevolent, no? Ni Ecleo. I forget his name. Napakaganda ng religion na yon. Kaya ang daming member nun. Pero what happened? Bakit ganun ang nangyari? Minana ng anak niya, na alam niyo na ang story, di ba? Bakit? Because may nagmamanipulate. Okay? So, INC, ayoko masyadong ikwentong INC, but remember, nagkaroon sila ng chaos, no? With the family and the sanggunian. Because sanggunian na ang nag-head, no, ng INC. So, just know about it para wala tayong magkakaroon ng mga debate. Okay, then, ang isang ibibigay ko sa inyo is the very popular Scientology sa Amerika. Scientology was discovered or was put up by an engineer. His name is Ron Hubbard. Napakaganda, no? Napakakumpleto. May mga books para kung paano tayo lahat tinuturo doon. But it became a cult, 'di ba? Kasama nga diyan sino tong Tom Cruise, 'di ba? Isa yan sa mga famous members ng Scientology. Bakit naging ganon? Because there was manipulation at gusto niya alamin kung anong nangyari sa nag-put up noon. His name is Ron Hubbard. Napakakawawa ang naging buhay niya with his family, no? Kasi kaya pa nag-put up ka ng religion, hindi ganun kadali. Okay? So puntahan natin si Pastor Kibuloy. Probably nakalimutan niya ito, that there was a time na may sumasama sa kanyang grupo. Pag pumupunta siya sa States, binibigyan siya ng pera hanggang sinabihan siya na hanggang doon lang. Huwag na niya pataasin ang knowledge na binibigay niya. So he tried to manipulate Pastor, pero hindi pumayag si Pastor. So tuloy-tuloy lang si Pastor, padami ang mga tauhan niya, i-energy yun eh. So protection yun ni Pastor. Okay? So ngayon, ang sabi ni Pastor, I am the way, the life, ganon. No one comes to the Father except through me. Totoo yun. Kasi hindi nyo to maintindihan lahat, kaya ako na lang trying na magpaintindi sa inyo. Nasa Kanya magsisimula lahat ang kaalaman, knowledge, or truth, or words na sinasabi sa Bible ni John, di ba? Sabi niya, first is the Word, and the Word is with God, and the Word is God. Okay? Nasaan ngayon ang Word? Nandito na. And that is because of Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang Word na yan, ang knowledge na yan, ang magtatapol sa mga demonic forces ng mundong ito na sila na ang may-ari after the fall of Adam and Eve. Okay? So, napakaganda kung maka-request kayo from Kingdom of Jesus Christ, iparinig sa inyo ang worship presentation ni Pastor noong April and May 2013. No? Yan yung pakinggan nyo paulit-ulit hanggang sa maintindihan nyo. Okay, so what happened? With that knowledge na binigay ni Pastor, hindi niya alam na sa grupo ng Kingdom of Jesus Christ, may nag-prosper ang kaalaman, no? Ang ano nga doon, ang symbolism sa Bible is hagdanan na dream ni Jacob. Jacob, apo ni Abraham. So sabi, siya nag-ano na, through Jacob, kaya nagkaroon kami ng group, ang tawag, Sanctuary of Jacob. Gusto namin, makuha namin lahat. Kasi once you listen to Pastor, magiging uhaw ka sa katotohanan. Puyat ako magbasa ng Bible, lahat ng babasahin,
To the point na hindi mo ako pwedeng mauto. Pag sinabi nyo na, ay, ganun binasa niya. Hindi. Alam ko, konting sentence lang isulat mo, alam ko na Japex yan sa'yo. Okay? Yan ang meron sa magic ni Pastor. Mapipili mo lang ang dapat mong basahin at marami sa amin at yung isang babae na yon na gets namin, no? At ang babae na yon ay nanggaling din kay Pastor Kibuloy. Okay? So ngayon, kung hindi nyo nalalaman kasi kung ano-ano lang ang alam nyo or nakikinig lang kayo sa mga vloggers natin, hindi ko naman sinasabi na wag makinig sa kanila. Makinig kayo sa kanila and then do what you're going to do. Lumaban. Paano lumaban? Nandito yan sa Altar of Mary, kaya sinasabi ko sa inyo, makinig kayo sa Altar of Mary. Okay? Nandito ang pakikipaglaban. Ngayon, thankful tayo sa mga vloggers, pero wag tayo dun na kung ano malaman natin, chismis and all, doon na kasi ang utak natin eh. Hindi tayo dun focus sa ano ba talaga ang purpose natin sa buhay at ano ba ang gusto ni God sa atin. So ngayon, si Pastor, nakaproduce siya ng Ark of the Covenant, ang pinagkahintay-hintay ng lahat at pinaghahanap ito ng evil forces, papatayin nila kasi ito ang sisira, no? The Ark of the Covenant is the woman in Genesis 3:15. Okay? So nakarating na siya at andito na siya ngayon. Nagbibigay siya ng order. Ang order niya ngayon is mag-ano na tayo, Sodom and Gomorrah. Magkakaroon na ng choices. Kaya kayo, nakikita ko yung mga sinasabi nyo sa Bible. Tingnan nyo, pag mag-against kayo kay Pastor Kibuloy, magsasuffer ang family nyo, ang loved one nyo. Oh, hindi naman kami nagsuffer. It can be death. It can be makunan, mawala ng anak. It can be heartache, di ba? Broken-hearted. Yan ang pinakamasakit na hindi mo makuha yung love na gusto mo. Yan, gusto nyo bang anak nyo mag-suffer niyan? Kaya karamihan sa kanila nagsisuicide, di ba? Kasi yun ang basic ang magkaroon ng pagmamahal. And yet, hindi nila makuha yon. So ngayon, akala nyo, hindi kayo magsasuffer with what you're doing, no? Habang naglalabanan ngayon the battle between good and evil, yan ang meron sa kingdom of Jesus Christ. Sa pangyayari ngayon. Kasi wala na. Meron pa bang mas lalala sa ginawa nila na yan kahapon? 'Di ba? So yun po. So naintindihan niyo na po na si Pastor Kibuloy triumph, victorious. He made God victorious kasi nag-produce siya ng Ark of the Covenant. Kaya pinaghahanap siya. Hindi siya afraid sa mga accusations dito sa Philippines. But the problem is, ibibigay siya ngayon sa tinatawag niyang America, FBI. Actually, evil forces yon. Ibibigay siya at papatayin siya sa tindi ng ginawa niya. Okay? Bilang Pilipino, dapat happy tayo na dito nang galing yon. Actually, para sa amin, siya yung prodigal son. Kasi hawak niya ang unang wealth. Yun na yung gospel of repentance. Then, hindi na niya tinuloy-tuloy yung hagdanan. At he made his own na. Kaya, napapunta siya sa iba. Kaya we're telling Pastor, if you're listening, go back to Mama Mary. All you have to do is carry a rosary and put a brown scapular, and that's okay. That means you believe in Mama Mary. Kasi siya yung woman, di ba? Siya talaga yung nagsisimbolize ng woman na sa Genesis 3:15. But the Ark of the Covenant is a human being na naging katulad ni Mama Mary. Gets nyo? So yan. That's why I've been telling you, we should be the woman in Genesis 3:15. No? The one who will topple the head of the serpent. So, ngayon, maging ano tayo, we don't say pray for us anymore, but what we should say is, we have become like you. If you say pray for us at nasabi na sa inyo to, wala po yan. Walang effect. You don't say that anymore. Kasi nakuha na ng isang human being na ang sasabihin dapat ay, we have become like you. Okay? So, yan po. So, kung habulin nyo po na maging katulad kayo ni Mama Mary at ni Jesus Christ, yan po ang role natin. We don't say that anymore, have mercy or what. Kasi ikaw na binigay na sa'yo
'Diba? Ganon. Okay, so spread nyo po ito. Siguro hindi ko pa natapos lahat kasi I don't want it to be too long. Pero pwede nyo po ipamigay ito sa iba. So again, have yourself a rosary and a brown scapular if you believe in me. Okay? So some of you don't believe. Kasi probably may satanic component siya. Yes. Pag hindi ka naniniwala sa sinasabi ko at hindi mo naintindihan, nako, you have satanic component. Remember, ang anak ni Ham, after the, di ba, nagkapamilya sila, si Shem, si Japheth, at si Ham. Ang kay God ay si Shem at si Japheth. So probably, descendant ka ni Ham. So we won't spend time na i-convince ka. Basta yun lang, you have that feeling you hate Pastor Kibuloy, probably you're a Ham. So hindi namin kayo papersahin, but ituturo namin sa inyo. Baka sakaling lack of knowledge lang kayo, 'di ba? 'Di ba sinabi ni God 'yon na dangerous for His children because of lack of knowledge. So ngayon binibigay na sa inyo ang knowledge. Okay, bye.